So sa isang taon ko sa running, ito yung summary ko na masasabi kong learning ko pagdating sa yun nga, ginawa ko for the whole year. Running is basically finding that balance between stimulus and adaptation. Yung stimulus natin is yung training. Yung adaptation naman is yung rest and recovery natin. Kasama na syempre yung nutrition. Now, bakit ko sinabi yon? Kasi may iilan sa atin na ang iniisip na lalakas lang tayo or yung focus lang talaga nila is training. To the point na maring tumatakbo na sila ng 5, 6, or even 7 times a week na hindi nila binibigyan ng pahinga or kung kung nagpapahinga man sila, hindi enough para sa katawan nila to recover, para magkaroon ng adaptation. So, fortunately sa akin lang hindi umabot sa injury. Kasi kung kung nagkulang or magkulang tayo sa ating pahinga, nagkulang tayo sa nutrition, it will lead to burnout or worse, injury. Sa akin hindi umabot or almost naging isang taon para ma-injury ako. Actually, karamihan sa mga beginner runner, malaki ang chance na ma-injury. Kasi andun tayo, mostly sa atin, andun tayo sa mindset na no pain, no gain. Saka, yun nga, may iilan na talagang gustong mag-improve to the point na ang running nila 5, 6 times a week, tapos yung pahinga nila is not optimal. So sa akin, since zone 2 yung talagang naging puhunan ko ever since nagsimula ako hanggang siguro mga around early this year, zone 2 lang talaga yung puhunan ko. Hindi ako na-injury. Pero nung nagsimula ako ng hill repeats na medyo na sunod-sunod ko pa, so na-sideline ako since March, April, May. So from March, instead na 230 something yung usual na training mileage ko, from January, February, March nag 230 ako. April naging 189 na lang, tapos May naging 105 na lang. Ngayon so far June, nalampasan ko na yung 105. I think 109 na ako ngayon or 119. I don't know, less specific. Basta at least andun na tayo sa pagsisimula ko ng medyo tinataasan ko na ulit yung aking mileage. Hopefully tuloy-tuloy na tong recovery ko. Anyway, yun nga, finding that balance sa ating stimulus saka sa recovery or sa adaptation. Kasi ang mangyayari, parang binabagyo tayo. Tuwing nagtitraining tayo, parang binabagyo yung ating mga kalamnan, yung ating mga muscles, nagkakaroon ng damage, micro damages. Now, kung hindi mo binibigyan niyan ng proper rest and recovery, ang mangyayari, instead na maka-recover yan, instead na maka-adapt yan, lumakas yan, magkakaroon ulit ng damage. So, instead na trending pataas, kasi yun nga, makaka-adapt siya, pababa ng pababa. Until such time na pwede kang ma-burnout or pwede kang ma-injury. Now, isa sa pinaka-underrated, para sa akin, underrated na form of recovery or para magkaroon tayo ng adaptation sa ating katawan. And I think most runners, especially relatively yung mga beginners katulad ko, ito yung isa sa talagang mali natin. Ang pagkakaroon ng wala masyadong attention sa ating tulog. I think marami sa atin guilty dyan. Ako mismo guilty dyan. And since na-injury ako last April, talagang isa sa pinagtuunan ko ng pansin is tulog. Every day, kung may chance ako matulog ng around 7 to 8 hours, ginagawa ko talaga yan. And during
mga 12 noon, kakaroon ako ng power nap. Mga half an hour, minsan isang oras, natutulog talaga ako. Binibigyan ko ng chance yung katawan ko para makarecover. And at the same time, binago ko na yung aking approach sa training. Yes, hindi na ako yung dati-rati na panay zone 2 lang. Meron na akong structure ngayon sa training ko. And I think ibabahagi ko yun sa susunod na mga videos ko. Para at least makita din ninyo or malaman din ninyo, maybe meron kayong matutunan. And yun, ang priority ng structure ng training ko is talagang merong recovery run 2 beses. Every after ng hard session, kasi meron na akong 2, sabihin na natin quality session every week, meron talagang recovery run. Hindi pwedeng walang recovery run. And sa recovery run na yan, strictly zone 1 lang. Saka sa ginagawa ko ngayon, naka barefoot lang talaga. Dito lang, indoor lang, para hindi masyadong talagang ma-stress out yung aking katawan after the hard session. Plus, usually hindi ko pinapaabot ng 1 hour. 35 minutes, 45 minutes, ganun lang. 5 to 6 kilometers. Anyway, yun nga, finding that balance between stimulus and adaptation, yun talaga yung learning ko as a relatively beginner runner. And I hope meron kayong natutunan dito. Kasi for me lang, ang running is not just for the meantime na nauuso siya. Para sa akin, I would love to run hanggang kaya ko pa. And yun nga, para magawa ko yun, I have to find that balance between stimulus and adaptation. At the same time, bigyan nyo ng priority yung pagtulog nyo. Huwag masyadong scroll sa mga cellphone nyo. I'm sure magkakaroon ng magandang epekto yan sa running era nyo.